Okay, so sa ngayon, back tayo dito sa one way. Gamit na tayo ng Excel, guys. Excel. Okay. Okay, Excel. Open kayo ng Excel. Sabay kayo. Dito ko na lang ilagay. Okay. For one way. One way slab distribution. Ang given natin, ang ano natin, formula, ito. Para sa LS bearing, ito sa long span bearing. So, ibig sabihin, long span bearing, siya yung mag-carry ng load. So, depende yan sa orientation, guys. So, maging formula natin, pero before that, kailan natin mag-ano ng input data? Tama. Input data natin, okay, let's use this color. Kailangan ko yung input data na WSU, which is yung surface load na na-compute ninyo. Yung surface load na yan, may discuss ko. Okay, it should be kPa or kilonewton per square meter. Ayan. Yung WSU na yan, surface load, let's say may self-weight kayo. Self-weight ng slab. Self-weight of slab. Sample lang to guys ha, sample. Self-weight ng slab, finishing, then MEP, ano pa ba? Okay na yan, sige. Let's say weight of slab, let's use 1.25, multiply natin sa 25 kilonewton per meter. So this is kPa, 3.125 kPa. Tama? Then the finishing, let's say 50 mm na thickness. So multiply ko sa 25 kilonewton per square meter. So 1.25 kPa. Then assuming of the MEP 0.1 or pwede natin sabihin 0.5 kPa. So the total DL natin, isam natin yan, is 4.87 kPa. So ito, this is dead load. Total dead load. Dead load. Okay. Pero, meron pa tayong live load. Live load. Live load. So, check ninyo sa code. Commonly, pag residential, 1.9 yan. Or, yung sa amin, ginagamit namin, ginagawang 2 na lang. Pero, sige, gamitin natin 1.9 kPa para sa normal floors. Okay? If meron ka pang roof load, so ano ka pa roof load, considering guys ha, roof load. Sige, wag na lang. Yung roof load kasi, wala ka ng live load.
So instead na live load, drop load yung i-input ninyo. Pero sa mga second floor, first floor, sa common floor, it should be live load yung gagamitin ninyo. Kasi yung roof load para lang yan sa roof deck. Roof deck or kung may ano ka man, nakatraces. Okay? So this is the uh, weight ninyo in live load. So paano natin makuha yung WSU? Kung mapapansin niyo sa code, check natin yung sa code. Okay, check natin sa NSCP guys. Wait, hindi pala nakikita, no? Off ko muna yung calculation natin. Hindi pala nakita, sorry. Move ko lang dito sa side. Ayan. Kasi mamaya, reference natin. Okay. Pero punta muna tayo dun sa code. As per sa NSCP. Okay. Check din sa NSCP, ito yung basic load combination natin. 1.4D plus F, 1.2D plus F plus T, and so on and so forth. Then we have this comment. Okay. Commonly, kapag i-summarize natin, then considering gravity load lang, so hindi natin i-include yung earthquake, wind load, earthquake. So, mapupunta tayo rito. Dalawa lang. Dalawa lang. So, from this combination sa NSCP, so magiging load combo natin, load combo combination is 1.4 DL. Then 1.2 DL plus 1.6 live load. Or meron pang isa. Ito. Plus 0.5 roof live load, guys. So ito yung magiging combination natin as per sa NSCP. Then ito naman para sa foundation, kung magdidesign kayo ng foundation sa kabila, yung alternative basic load combination. Okay, explain natin to. Pero, ito guys, pwede natin to maano pa, ma-reduce into 1.2 DL plus 1.6 live load. Kasi nga, yung roof live load natin, wala namang roof live load dun sa, sa, sa common floor. 'Di ba? So, ang gagamitin natin is live load only. So, maka-cancel out yung roof live load. Pero, same with the roof, instead na mag-add kayo ng 1.6 live load, ito, kung magmamano-mano kayo guys, so mangyayari 1.2 DL plus 0.5 LR lang. Nangyayari lang yan guys na may combination kapag gumamit na kayo dun sa analysis sa buong structure. Kaso kung magmamanual kayo per floor, so hindi ito applicable guys. Masiseparate siya. Unless maggamit kayo ng finite element software, so lahat ng combination dapat ninyo i-include. Okay. So, therefore, yung gagamitin natin dito is ito. Ayun. So, ang haba, no? Okay. So, may dalawang option kayo. Pwede, before ninyo i-calculate yung maximum moment dun sa beam, gumamit na kayo ng load combination. Or pwede rin, hindi mo na kayo gumamit ng load combination, kunin mo na ninyong service load, yung moment ng dead load, moment ng live load, before kayo gumamit ng load combination para makuha yung ultimate moment. So, pwede rin yan. So, depende yan sa inyo kung anong mas maganda or mas madali sa inyo. Pero for the meantime, i-solve natin to. Yung SW, okay. Dalawa yung magiging
sa value natin ng SW service load. Let's say, sa load combination na ito, ano yung magiging value? So ito, ibig sabihin 1.4 DL lang, ito yung value niya. 1.4 times yung DL natin is ito. This is 6 point kPa. So ang mangyayari dito, whichever the greater sa mga load combination, yun ang magiging area mo. I mean, magiging load mo. Then para naman sa 1.6 DL, 1.2 DL plus 1.6 LL, check natin to. So this is 1.2 times DL natin plus 1.6 times the live load is ito guys. So makikita ninyo asan yung governing maximum load combination na lang. Asan yung governing load? So pwede natin iset dito maximum of this two value. So magiging WSU na yan is 8.89 kPa. So ibig sabihin, considering the live load and the dead load mula rito. Okay, ito yung gamit ng load combination guys. Bakit mayroong load combination? Kasi nga, itatry ninyo, i-iterate ninyo, i-check ninyo kung anong mas malaki yun na value para ma-consider na load. Or considering 140% na DL lang, or considering 120% DL plus 160% live load. So, yun. So, kitang-kita, ito yung maximum. So, ito na yung load natin. Then, balik tayo dun sa, oops. Okay, natabunan naman. Sige, usog ko na lang. Yun. Yun, okay. So, sa ngayon, from this formula, kailangan natin gumawa ng input data, right? So, mayroon na tayong WSU, yung shorts pa natin. In terms, yung ito kasi, i-copy na lang natin yung format. Then, of course, this is in terms of meter. Meter, then cut ko lang para sa long span. Long span. Okay? So, dito na tayo mag-input-input ng data. So, para sa short span natin, let's say 5. Then 10 yung, so let's say 7 na lang. Then, gusto ko mag-increase ng up to 2 decimal places. Ito. Iyon. So, ito lang yung formula natin para sa, check natin yung mga formula. SW, okay. Ito. 4. So, yun lang yung formula natin. Yung X pa. Okay. Para sa, okay. Ito, X. So, isahin na lang natin, no? Para hindi tayo input data. Or, sige, okay lang. 1 minute. Sige. So, tanggalin muna natin to para hindi tayo maguluhan. Okay. Nasa na yun? LS bearing. Okay. This is LS bearing, right? Then this is
SS bearing para sa one way. Okay, yung formula natin, isang ginagawa ko pala, pwede isa na lang. Ang ginagawa ko pala guys, isang effective na gamit na maliban sa macro, yung iset mo yung cell ID niya kung anong gustong variable. For example, this one. Gusto ko siyang gawing SWSU. Yun. Enter mo lang din, type mo lang din enter. Ito naman, SS. Enter. Ito naman, LL. Ayun. So, paano natin makukuha na yung W? Ito na yun. So, formula. So, as per sa formula, that is, kung mapapansin niyo guys, instead na cell number, yung variable na yung makikita ninyo, no? So, multiply lang natin yan ng SS. Ito yung tinuturo niyo yung SS over 2. So, ito na yung linear load natin in terms per meter. Which is, this is the long span bearing. So, ibig sabihin, doon yan mapupunta sa long span. So, then, ito, i-copy ko na lang to para naman sa short span bearing. Pero yung formula, i-change natin yan. So, instead na SS, magiging LS siya. Okay? LS, then enter. Oh, LS, sorry. Ay, mali tayo. Ito, hindi siya LL. This is LS. Then, ito kailangan ko muna i-change guys. Kasi nga hindi siya ma-delete. Hindi siya ma-change. Kailangan may bagong ID. So, this is LS. LS. Okay. I-copy ko na lang to yung ano. Ayan. So, this is LS. Let's say 7. Ayun. Yung formula natin, so tama na. This is a short span bearing. So, ibig sabihin, dun siya matatransfer sa short span. This is for the one way. Pwede natin ito Ito, low slab. Ito, this is for one way. One way slab. This is one way slab. Mas maganda pala na isa na lang. Sige, sige. Yung X na para sa cantilever, i-input ko na lang dito. Let's say 1.2 meter. Then, of course, I need to change this by variable X. Okay. Then, of course, para sa two-way. Para sa two-way. Two-way. So, yung formula natin. Ito para sa short span bearing. So, ito yun. Short span bearing. Yung WSU times SS over 4. Tama? Then, para naman sa long span bearing. Long span bearing. So, ito. So, this is the quantity WSU times SS over 2 minus. Or pwede natin yung sa taas na lang para mas maikli yung formula natin. So, it should be ito. Divided by 4 times LS. Pero kailangan ko itong lagyan ng parenthesis. Ito, isang yan. Then, multiply natin sa quantity 2 times LS.
minus SS. Okay. So yun, mapapansin ninyo, mas malaki talaga sa long span kasi trapezoidal siya. Sa two-way. Okay? Para naman sa cantilever slab. Cantilever. Cantilever, so, baliktad yung ano natin. Is, cantilever. Is cantilever slab. Okay. So, saan yung cantilever natin? Para sa long span bearing, ano lang siya eh. WSU times the hex. Yun lang, no? Ibig sabihin, kailan natin pala yan, no? Kailan natin, it should be x2. Ito, kailangan x. Ito, pwede natin ito palitan. x1, 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 x1. Ito naman, x2. X2, x2 para may, distinguish natin. Okay. This for the long span bearing. So, it should be x1. Ito kasi, palitan natin ito. Kailangan kasi yan i-delete eh. Ito should be x1. Ah, x dot 1 na lang. Okay, x dot 1. This is x1. Then, copy ko to para sa x2. This is x dot 2. Okay, baba ko lang to. Ito, x dot 1 yan. Ayun. Para naman sa shorts pa natin, ito yung x dot 2. Same lang, pero change lang natin to into x dot 2. So, syempre, yung x dot 2 na yan, magdedepende yan sa actual, let's say, 1.2, 1.2. So, pares lang din. Sabihin natin canopy. Ah, let's say, 0.8. Ganyan. So, depende. Depende na sa actual. So, ito na yun, guys. May spreadsheet na kayo, no? Na pwedeng gamitin. So, ibig sabihin, ito pala. I-distinguish muna natin, guys, yung paano natin ma-determine yung slab, one way or two way. Kasi yung cantilever, pwede naman yan direct as per sa geometry. So, commonly, ang ginagamit ko kasi yung SL over LL. So, ibig sabihin, kung dapat hindi ito mag-greater than sa 0.5 kung one way slab. So, this is SL over LL. So, sorry. SLS. Although pwede ninyo gamitin yung vice versa nito. Kasi depende naman yan sa designer eh. Oops. SL. Okay. Ay, mali ito eh. SS. Ayun. As you can see, 0.71. Kung gamitin niyo yung LS over SL, so dapat more than sa to yung two-way slab. Two or more. So, meron na tayo rito, no? So, type, slab type. Ano dito? So, gagawa tayo dito ng ah, formula. Sabi natin, if ito
is less than. O, sige, pwede natin to gamitin. Yung, sabihin natin ratio. Okay? So, if the ratio is less than or greater than or equal sa 0.5, ano yan? Two-way. Ibig sabihin, pag mag-equal sa 0.5, so, ibig sabihin, same span length. Yung long span at saka short span. Kapag umabot sa 0.5, two-way. So, kapag ibig sabihin, pag mag-less than yan, syempre, one way. One way slab. Ayan na. So, depende yan sa inyo. Kapag i-reverse niyo LS over long span over short span, ito. So, mangyayari yan, 7 divide 5. So, 1.4. So, yun. More than siya sa ah, malaki siya kapag i-reverse ninyo. Pero same lang yan. Dapat lang nyo baliktarin. Ito, ibig sabihin kapag yung reference mo dito is 2. 2 naman. Instead of 0.5. So, pero yung sa akin kasi, short span, LS, SL, this, SS, short span, over the long span, yung ano ko, reference. So, kapag sabihin natin 12, see, automatically, nag-ano siya kasi mas less than na siya sa 0.5. Pero, sabihin ko 5 meters, yan o, two-way pa rin siya. Okay? 0.7, okay, two-way. Let's say 15. One way na siya. 5, 7. Okay. Okay. Kung yung sa type naman guys, check ninyo yung slab type. Kung two-way slab type yung ano natin, syempre, dito ka ito yung titingnan mo. Ito yung gagamitin mong WU. Then, for example, 12. So, one-way slab siya. So, syempre, ito yung gagamitin mong WU. Hindi ito. Tama. Then, ikaw na magde-decide kung anong distribution mo. Okay? So, yun lang guys, na at least sana makatulong sa inyo. And sa next time, pag makabakante din, i-continue natin to. Thank you for watching and don't forget to subscribe, like, and share sa mga videos na na-upload natin. And if you want to avail the other application and spreadsheets, also the portable application that I have developed, you can join the community at the level 2 membership. Okay? Thank you, keep safe, and God bless.